Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamalalakbay, muli tayo narito sa ating podcast, ang Pueblo Amante de Maria. At kasama ko po dito si Brother Ivan, ang kuya, tatay ng mga shrine sa ating bansa. Hello Brother Ivan. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa isang episode po natin ng Pueblo Amante de Maria. At syempre po, Happy Easter po mga kamanlalakbay. Happy Easter po, Happy Easter sa lahat. At Brother Ivan, saan ba punta natin ngayon? Syempre po, ngayon po Easter, kaya po parang minarapat po natin na meron po tayong special episode tungkol po sa Easter. At syempre po para malaman po natin yung iba't ibang mga tradisyon tungkol po sa Mahal na Birheng Maria na i-celebrate po natin during this Easter season. At syempre po, Father, alam ko po may kasama po tayo napaka-special na guest para sa ating napaka-special na episode po ngayong araw. Amen! Malalaman nila yan kung sino yung ating special. Ang guest po natin dito mga kamalalakbay ay taga-Archdiocese of Cáceres. 27 years na siyang pare. At he has served as the director for the Archdiocesan Catechetical Ministry and is currently the director of the Archdiocesan Commission on Social Communications. He has served a number of parishes as well as the Basilica of Our Lady of Peñaprancia as vice rector and currently the rector of Archdiocesan Shrine and Parish of St. Joseph, Camarines Sur. Last February 29, 2024, His Holiness Pope Francis announced his appointment as the third bishop of Birac, Catanduanes. His episcopal consecration is scheduled on June 21, 2024 at the Minor Basilica and National Shrine of Our Lady of Peñaprancia, Naga City. He will be installed as third bishop of Birac on June 26. Mga kamalalakbay, i-welcome po natin si Most Reverend Luisito Audal Oxiano Didi of Bishop Louis. Hello, Bishop Louis. Ay, Viva la Virgen! Kapayapaan po sa lahat ng kapwa nating manlalakbay. So natutuwa po ako at na-imbita at kasama ngayong Easter presentation ng ating Pueblo Amante de Maria. At sa inyo po, Father, sa lahat pong mga nakikinig, kay Brother, kayo pan, lahat po ng mga nasa bahay, ngayong nagdiriwang tayo ng pagkabuhay namang muli ng ating Panginoon. Happy Easter po sa inyo. Bishop, advance congratulations sa inyo. Father Nante, salamat po. Installation. Actually, Amen, masaya Bishop. po tayo lahat, mga kamalalakbay, kasi member po natin si Bishop, di ba, Brother Ivan? Sa Opo, saka 863. ang balita ko nga po, noon po palang ating National Assembly sa Batangas ay noon po pala siya kinausap ng ating kagalakan na nunsyo. Opo. Talagang Opo. memorable po pa talaga ang ating assembly. Opo. Exactly Check it out. 10:30 in the morning, yung second day natin. Yan yung nandun tayo sa kay Padre Pio Shrine. So, Oh, nag-ring po yung telepono ko. Akala ko kung sino lang na prank caller. Dalawang beses. Yun pala yung secretary ng Nuncio. Tinawagan ako. Sabi, you kindly find a private place, Father, because mukhang maingay ang mo dyan. Kako nasa convention ako. Sige, pupunta ka po sa kayo, ikaw lang ang So, yun na po. In-reveal na sa akin yung Hmm. So, malaking balita. hindi na Parang kayo si San pinapunta. Gabriel. Hindi na kayo pinapunta sa Noncechur. Hindi na po, tinawagan lang ako. Tapos, okay, I will wait for your confirmation tomorrow. So, the following day, di ba, nag-pilgrimage tayo. opo. Several tries akong nag-call. Ang pinakamapalad na dambana or sanctuary, doon mismo sa St. Joseph Shrine, doon po sa egg capital ng Batangas. Opo. Timing naman na St. Joseph ang aking parokya dito. Tapos yung previous assignment ko, yung Baaw, yan rin po yung egg capital ng Bicol. So parang pinag-isa yung lugar na ko-confirm ako kay Apostolic Nuncio, kay Archbishop Charles Brown. Kako, ito? Talagang ano
tinadhana siguro talaga ako Yes. sa Galing po pala, no? lugar. Kaya po prominente po si San Jose at saka po ang Opo. Isko. Oo, tama. Nakaukit pala talaga yun sa... Kaya nga nakalabutan ako. Anyway, so yun, yun ang pinaka-memorable event ng buhay ko. Doon Congrats mismo po. ano. Makadalo kami sa inyong consecration. Yes, imbitado kayo. Huwag kayong mawawala. Amen. Brother Ivan, simulan natin ating kwentuhan. Sige Opo. po. Bishop, so Opo. ayon po sa ating pong pananaliksik, meron pong isa sa mga tradisyon na meron po hinggil kay Maria sa Mhm. Easter. Ito po yung salubong na usually po yung Salubong. nangyayari po ng Easter po, Sunday po ng madaling araw. Mhm. Sinasabi po na wala ito sa Bible, pero marami pong tanggap na ganoon pong may nangyari sa pagitan Yes. po ng mag-inang si Jesus at sa ang mahal na Birhen. Ano po yung nakikita po ninyo mga aral at reflection po ninyo sa paggaganapan pong ito sa pag-alala po natin sa simbahan? Opo, it has been a tradition, lalong-lalo na dito sa Bicol, talagang inaabangan yan ng lahat ng mga mananampalataya, yung salubong na yun. Dahil alam natin na may angel talaga yung mga apo nila, mga anak nila. Dito sa amin, tuntun ang tawag, yung may angel na mula sa kinastilyuhan, ibinababa, at siya yung mag-aalis ng manto sa mahal na Birhen during the salubong. So, totoo po, it is not a biblical uh, narrative, walang biblical narrative na nagsalubong talaga sila. But it is not also anti-biblical, meaning to say, para sa atin, it is part of our belief that it happened. Although it was not written literally by the Bible, but it is also uh, in accordance with what happened even before the death of Jesus Christ, because Mary had been following Jesus, di ba? So it is only reasonable na kung ang nanay ay nandun sa pagdusa ng kanyang anak, natural nandun pa rin siya at magpapakita. Unang magpapakita yung anak sa kanyang nanay. So I believe that it happened, although it was not written by the gospel or by any part of the Bible. So sabi nga niyan, many theologians are in accordance or they confirm that reality na nangyari yung pagsalubong ng dalawa. Okay? So, yun po. Hindi Amen. naman po hindi Amen. naman yan kinondemn ng simbahan. As a Oo. matter of fact, it is affirmed by the church, Amen. especially our liturgies, di ba? Yung mga nagpo-promote ng devotion na ganito. Amen po, Bishop. Apo. Sa tuwing nagaganap po ang Easter o Pasko ng Muling Pagkabuhay, napapalitan po yung nakasanayan nating panalangin ng Angelus Opo, ng opo. Regina Celli. Mari po ba ninyo ikwento sa amin kung saan nagmula yung panalangin at bakit po? Actually po, ang Regina Celli has been part of our tradition na kung saan every Easter pinapalitan natin yung Angelus. As a matter of fact, marami nga po ang nagtataka minsan. Ano ba yung pinagdarasal, Father, every 6 o'clock in the evening? Sometimes noon time, saan pa yan galing at bakit ganyan? So, it only links our belief that Mary is always significant in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yung connectedness ni Maria sa kanyang pagkabuhay namang muli. So, it was in, if I'm not mistaken, 1742 when Pope Benedict XIV had established or promoted that prayer. So, matagal na pala yan. Ito pong Regina Celli. Kaya yan po, sana ma-memorize rin natin, katulad ng pag-memorize natin sa Angelus, yung Regina Celli na kung saan muli nating sinasariwa ang papel na ginampanan ni Maria sa kanyang kanyang Paschal Mystery, especially sa kanyang Easter celebration of rising from the dead. So,
yan po, sana sa ating mga manlalakbay, bigyan natin muli ng pagpapahalaga ang prayer ng Regina Coeli, no? Queen of Heaven. Regina Coeli is Latin, so Queen of Heaven, rejoice. Hallelujah. So, Amen. yan po. Opo. At Bishop, 'di ba po sa Lent meron po tayong Way of the Cross or Opo, Via oo. Crucis. Ngayon po parang mas nagkakaroon po ng prominence din itong tinatawag Via, natin na Via Lucis, yan, opo, or opo. Way of Life. Saan po ba natin makikita si Maria sa mga estasyon po na ito? At ano po yung naging kahalagahan po ng kanyang pagdamay sa daan ng liwanag ng muling pagkabuhay ng Panginoon? So kung meron tayong Way of the Cross, merong 14 or 15 station ng pagdusa, pagdalamhati, pag sa Bicol pagsakit. Meron rin naman tayong 14 stations of light na kung saan ginugunita natin ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon magmula sa kanyang resurrection, tapos yung pagpapakita niya sa mga apostol, yung road to Emmaus. So sa Via Lucis, ika-13 station si Mama Mary. Nandun siya kasama ng mga apostol sa kanyang paghilig o pag-descent of the Holy Spirit. So Mary was with them, Although sinasabi na naman na hindi clear sa scriptures, pero yung sa Acts, hindi ako nagkakamali, sa first chapter of Acts, Acts 13 or 14, nabanggit doon ang subaybay ni Maria sa mga alagad, sa mga apostol, na kung saan sa kanilang pagkalungkot sa pagkamatay ng ating Panginoon, and nagkaakibat si Maria, sumusubaybay siya sa kanyang mga alagad, at bilang isang ina, natural lang na nandun siya palagi sa mga naulila ng ating Panginoon. At yun na nga, during the descent of the Holy Spirit, Mary was there at the upper room. So yun po ang nakikita natin na ang Via Lucis is also a Marian devotion. Hindi po nawawala si Maria, katulad ng nauna nating sinabi na the way of the cross, there was Mary, even in the way of light. So it is only significant na si Maria talaga ay kasama natin sa pagdurusa at sa kaluwalhatian ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Thank you, Bishop. Isa pa pong tanong namin, kung makikita po natin ang debosyon sa mga labirin sa kasalukuyan, ano po yung tingin niyo bilang punong pastol ng sambayanan ng Diyos na maaari natin gawin upang yung debosyon natin sa mahal na Birhen ay lalo pa nating maipasa sa susunod na henerasyon, lalo na sa mga kabataan? Alam natin marami na silang pinagkakabalangin. Pero Yun paano talaga. Ako, I can relate my experience as a parish priest dahil hindi ko pa naman nakita yung pagiging isang punong pastol sa Virac. But at least for the past 7, tapos ngayon 3, mga 10 years of my ministry as a parish priest, nakita ko ang talagang pangangailangan ng catechesis sa ating mga kabataan. Minsan kasi ang catechesis parang yan ang subject na tinatakasan ng mga kabataan. Pero ito po na mga celebrations natin ngayong Holy Week, na kung saan ang lahat ng kabataan nandyan, ang lahat ng mga manlalakbay, ang mga kapatid natin, and they are present. So that's the time siguro para sa ating mga pari na samantalahin natin ang pangangaral, ang pagkatekesis. Isa na dyan, Father, yung halimbawa, may prosesyon tayo during Holy Week. Marami pong mga images si Maria na hindi alam ng ating mga kabataan. So I think sa pagpasok ng image sa simbahan o sa patio, meron tayong catechesis para makilala nila ano ang kahalagahan ng mga imahe na ito sa kanila, o pa naman sa ating pagtuturo sa kanila,
malalo nilang ma-appreciate yung mga debosyon natin. So isa na yan, catechesis. At saka siguro, ah hamon na rin natin sa ating mga magulang, sa ating mga nanay na palagi nang talagang nasa simbahan. So siguro ngayong panahon din ito, samantalahin natin ang pagkakataon na kung saan ang ating mga anak, yung mga nag-aaral, may time silang makipagkwentuhan sa atin, ano? Siguro isa na siguro sa i-deprive muna natin. Pakiusapan natin ang ating mga anak. Eh limitahan muna yung sorry, limitahan muna natin yung pagsi-cellphone at panahon na mag-usap-usap ang mga magulang at ang mga apo, mga anak para mas lalo natin maipaliwanag sa kanila. So I think sa mga sa mga panahon na ito, nandito pa siguro ang ating mga anak. So meron pang time siguro na maibahagi natin ang kahalagahan ng devotion natin kay Mama Mary. So, yan po siguro ang may ko. Siyempre sa mga kapistahan, meron tayong mga alimbawa dito sa Naga, magdiriwang kami ng centenary kay Ina. So, napakahalaga po na ang mga selebrasyon ng ganito, ang mga pista ni Maria, maging panahon upang maipaliwanag natin ang kahalagahan ni Maria sa buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Amen. So nakakatuwa po. Marami po tayong natutunan po kay Bishop, lalo na po sa mga tradisyon po sa Pasko ng Muling Pagkabuhay. Yes. Ito po mga kamanlalakbay, hindi po sapat na ito lang po ang matutunan po natin sa ating Bishop-elect. Sana po meron po kaming maitatanong po tungkol naman po sa inyo pong personal na Oh, devotion wow. at po sa ating mahal na Yes. Birhen. So Bishop, maaari po ba ninyo na bahaginan po kami ng inyo pong personal na pagde-devotion po sa mahal na ina? Opo, naalala ko tuloy nung kabataan pa kami, wala pa akong balak man lang ni na magpare o pumasok sa seminary. But it started every evening na kung saan nasa isa kaming malaking kama. Tipon-tipon kaming mga magkakapatid na tinitipon kami ni nanay na mag-grocery. Sabay-sabay kaming nagdarasal. At doon na naging bahagi na sa buhay ko ang pagdarasal. Tapos pag may Mayflower, yung magpo-flores sa simbahan, kahit kahit kaming mga lalaki, marami dyan, mga kababaihan lang niyang nagpo-flores. Nandun kami nag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na ina. Ang habol namin doon lang talaga yung tandan, yung biskwit na ibibigay sa amin. Pero ano ang kahalagahan dito? Na cultivate yung devotion kay ina. Hanggang na pumasok na ako, high school, sa seminary, Holy Rosary Seminary. So yung elementary ko sa La Consolacion, very Marian yung school namin, hanggang pumasok na nga kami. 7 kaming magbabarkada na pumasok sa seminaryo dahil may basketball court dun sa seminaryo. Natutunan namin magmahal sa basketball dahil sa seminaryo. So hanggang na-develop na at doon na na-cultivate every evening bago kami matulog. Nag-good night kami kay Mama Mary. Hinahalikan namin yung rosary niya. Kung may COVID na noon, lahat siguro kami nagkahawaan dahil lahat kami nagkikis dun sa rosary ng ating mahal na ina. So that was the time that I developed that love to the Holy Rosary. Holy Rosary Seminary for 12 years nandun ako. So hanggang sa na-assign na nga ako sa Basilica ng Peña Francia, 13 years akong Vice Rector. At every time na may mga nagtatanong about Mary. So iyon, sa abot ng aking makakaya, binabahagi ko ang mga karanasan ko, ang kaalaman patungkol sa ating mahal na ina. And of course, it has been part of my life as a priest kung paano talaga umusbong ang pagmamahal at lalo pang maging malalim ang ugnayan kay Mama Mary at siyempre para sa kanyang anak na si Jesus. So yan po ang sort of background ng aking karanasan kay Maria. Ano po? So, Amen po. Bishop, meron po ba kayong specific na karanasan sa pananalangin sa mahal na Birhen? meron po, Father. Nako, it is parang miracle experience ko and it was my personal experience na kinikwento ko palagi. Nung nasa Basilica ako,
That was May. Meron kaming tinatawag na summer festival. So we were so busy preparing for that festival. Pero ang nakakalungkot because siguro 2 weeks before that festival, inatake ako sa sa likod. Sobrang sakit, as in sumisigaw ako at tinakbo nga ako sa Mother Seton sa hospital. Sabi ko, ano kaya ito? Iyon pala, meron akong malaking kidney stone na Mm. ultrasound ako. So nagdasal ako kay Mama Mary. Tapos, Mama Mary, paano tayo? Yun, magpipiesta tayo. So, yun, nagdasal ako. Tinignan ako ng doktor. Pinainom ako ng gamot. Binigyan ako ng diagnosis na kailangan alisin yung kidney stone sa operasyon. Sabi ko, nagdasal ako, Mama Mary, kung ma-ooperahan ako ngayong for 2 weeks siguro, hindi ako makakadalo sa sa fiesta. So I prayed a lot hanggang sa nawala na nga yung sakit, at nung magpa-ultrasound uli ako, nawala yung kidney stone. I don't know kung saan pumunta. Nawala, Wow. as in nawala. Baka ako naiihi ko, pero kailangan makita ko dahil umiihi ka, makikita mo ang ihi. Oo nga So po. that was sort of miracle for me. At Wow. yun na yun, every time na may masakit ang likod ko, because stone former ako. Stone former. So, every time na may nandun, merong mga kidney stone na lumalabas, but I'm so happy na sa tulong ni Mama Mary, nakakaraos naman sa mga karamdaman. So, yun ang palagi kong kinikwento sa mga deboto na dumadalo kay Ina sa Peña Francia. At marami pang mga pagkakataon na siyempre may mga sakit tayo. Nung COVID-19 talagang i-promote namin yung grocery, pagdarasal. So that's it. Talagang very powerful ang intercession ni Mama Mary sa buhay ko personally at sa napakaraming mga deboto. Amen. Amen. Opo. Salamat po. At syempre po Bishop, siguro bilang panghuling tanong na rin po bilang pari po at ngayon po yung magiging obispo, paano po kayo natutulungan sa inyong ministeryo po nitong pagdedebosyon sa mahal na ina, lalo na po sa inyo pong paglilingkod sa inyo pong current ministry as a priest and as a bishop? Yeah. Totoo, it's a challenge for us. Alam naman ni Father Nante ang kahirapan sa isang pare. May mga limitations, like for example, minsan nagkakasakit, minsan yung trials sa ating ministeryo, minsan may mga makakasalubong kang mga hindi kanais-nais na mga experiences. So I always ask Mary to help me in my ministry, and I am very certain na sa pagpasok ko sa panibagong ministeryo ko sa buhay, nandyan palagi si Mama Mary. Kaya wag po nating kakalimutan si Mama Mary sa ating paglalakbay, because sabi nga niyan, mothers know best. Alam niya kung paano tayo isasalba o tutulungan ng ating mahal na ina. Kung sino ang pinaka makakaalam, siyempre yung nanay muna. Of course, our Lord knows everything, but siyempre ang puso ng isang ina ay talagang hindi po mapalya. So, yan po ang inaasahan ko sa pagdalo ko o pagpunta ko sa Virac. Alam natin ang Virac is known also to be Marian place, Immaculate Conception ang patroness ng cathedral doon. Kaya hindi po malalayo talaga ang puso ko kay Maria. Diba? So Amen. sana palagi tayong subaybayan at antabayan ni Mama Mary. Alam mo, isa pang trivia, ang Virac is known to be parang siya po yung gateway ng typhoon. Siya po yung tumatanggap ng mga bagyo. Pero alam natin na si Maria ay palaging nandyan. Sinasangkuban tayo ng kanyang manto. Sa anumang unos, sa anumang bagyo sa buhay natin, we are all secured by her mantle. So asahan po natin yan na hindi po papalya si Mama Mary sa atin. Amen.
Napakasarap ng mga kakwentuhan ni Bishop Louie. Kaya lang, kailangan natin Salamat. tapusin po, Bishop, yung ating sharing. Opo. Opo, opo. Brother Salamat Ivan, naman. ano ba yung ating challenge sa episode na ito? So mga kamanlalakbay, dahil wala po si Father Franz ngayon, so ako muna po magbibigay ng ating challenge. So para po sa Do Whatever He Tells You, alam po natin may mga natutunan po tayong mga Easter Marian devotions, tulad po ng pagdarasal po ng Regina Coeli at pati na rin po yung ating Via Lucis. So mga kamanlalakbay, sana po ito po hindi lang po nating alam, kundi sana po ating pong isagawa at isabuhay. Kaya po hopefully po ngayong Easter season mga kamanlalakbay, dasalin po natin ang Regina Coeli, lalo na po pag 6 a.m. at 6 p.m. At syempre po, huwag po natin kalimutan gawin po yung Via Lucis o ang daan po ng liwanag. So, Father natin, ano po nangyayari sa mga kamanlalakbay po natin kapag di po ginagawa yung challenge? Pumapangit. Kayo din. Papangit kayo. Easter na Easter pa naman. So, maraming salamat po kay Bishop Louie. Maraming salamat kay Brother Ivan. Salamat sa inyo mga kamanlalakbay sa ating sa pag-review at pag-share ng ating podcast na ito. Tunay na si Jesus ay muling nabuhay at tunay na nagkita sila ng mahal na biren. Alam naman natin yon na hindi natin mapapasubalian yon. Ngayon yung ayaw umattend ng ating salubong, hindi namin kayo pinipilit. Basta kami, naniniwala kami na si Maria at si Jesus ay nagkita pagkatapos niyang muling nabuhay. Kung paano nagpakita rin siya sa kanyang mga alagad, di ba? Kaya magdiwang tayo kasama ng mahal na biren. Magdiwang tayo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Magpasalamat tayo sa pagkatsaya muling nabuhay kasama ng mahal na biren at kasama din ni Maria. Isabuhay natin ang mga turo at aral ni Jesus upang siya'y patuloy na mabuhay araw-araw sa ating buhay. Viva la Virgen! Viva. Diba? Hinpuingan po natin ang maiksing panalangin si Bishop Louie at ang kanyang final blessing. So, bilang pagtatapos, salamatan natin ang ating Panginoon at ang ating mahal na ina sa napakahalagang pagkakataon na tayo po ay nagkaisa sa pagkabahagi nitong programang ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, Amen. salamat sa muli mong pagkabuhay. Kami ay palaging umaasa sa mga binahagi mong pagpapatunay na hindi po natatapos ang lahat sa krus, hindi natatapos ang lahat sa Kalbaryo, kundi lahat po kami ay kasama mo na magtatagumpay sa aming mga dinadaan ng mga kahirapan at mga problema sa buhay. Kasama si Maria. Arinawa, Panginoon, na kami ay muli mo kaming dalhin sa tunay na pagsalubong sa iyong anak, sa inyong ina na si Maria, upang sa pagsalubong na yan, kami ay madala mo sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kaharian. Tulungan mo kaming lahat na kami ay tunay na maging karapat-dapat sa iyong pagmamahal, sa iyong pagkabuhay na muli, upang kami ay patuloy na maglingkod sa iyo sa tulong ng aming mahal na ina. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. At pagkalain nawa kayo sa tulong at intersesyon ni Virgen Maria, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kumayo kayong mapayapa. Alleluia, alleluia. Happy Easter po sa inyo, Father. Happy Easter. Happy Easter po. Hallelujah. 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 Viva la Sa inyo Virgen! po. Viva la Lahat ng Virgen. mga Maraming salamat po. manlalakbay. Thank you so much.